Soto. Well, I don't believe na si Cheese Escudero has suddenly switched sides at bigla na lang ay Duterte na siya. Well, alam niya what the Duterte bloc brings to the table. That's why he has to court them. At dangling this idea na masususpindi na itong impeachment will be one way of gaining popularity among this bloc. But also, I think this is also the position already taken by Malacanang. At ini-echo lang ito ni Cheese Escudero. I don't think Cheese Escudero is acting independently on his own. Tingin ko may basbas din ito ng Malacanang. Patahin nyo na lang yan sa Senado. Bakit? Ay mas mainam pa na i-dismiss ito based on technicality rather than lumabas na wala naman talagang basihan or walang factual basis or talagang wala kayong bilang pagdating sa Senado. Mai-expose yung inherent na kahinaan of this current administration if the impeachment trial proceeds. But even if it proceeds, mas masama ito para sa administrasyon because the vote will say talo sila dito sa botohan pagdating sa impeachment. Malacanang, the third group here, is trying desperately to distance itself from this impeachment. Tahimik sila sa kasalukuyan. They're allowing the Senate and the Congress to duke it out, sila magtalo, maglaban-laban tungkol dito. But I think this is by design because Malacanang is already trying to distance away from a fight na alam nila na sila ay matatalo. Wala silang panalo dito sa impeachment na ito. Magandang umaga po uli sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike. And today, the impeachment saga ay nagpapatuloy, para siyang sinusubaybayan ng mga tao ngayon na isang telenovela. But there are a lot of things that are happening na kagaya nga ng ating prediction noon that will really suggest that this is dead. This impeachment is actually dead. And from the moment na natapos na yung halalan last May 12, naging malinaw na even if the impeachment proceeds, hindi mananalo ang administrasyon in trying to impeach Sara Duterte. Something happened along the way. May mga nagbago ng posisyon, may mga umatras, may umabante. Pero makikita nyo ngayon, may mga at least 3 major camps that are making themselves known pagdating sa kanilang posisyon dito. Number 1, yung Kongreso as a whole wants to continue supposedly na matuloy ang impeachment. Within the Congress, meron pong mga magkakahiwalay pa na block dyan. Andito po yung mga dilawan at pinklawan at saka yung pong mga nasa makakaliwa na patuloy na nagsusulong ng impeachment na ito. At sa kabilang panig naman, meron po dyan yung Senado at yung Senado ay nahahati pa sa dalawang paksyon as of the moment. Yung mga incoming na mga senators at yung mga outgoing Congress of the 19th Congress. Supposedly ay pinangungunahan ni Cheese Escudero. At ngayon, nais kong pag-usapan natin upang maunawa natin saan nanggagaling itong mga posisyon na ito. Yung pangatlo pa pala dyan is the Malacanang itself, yung posisyon ng Malacanang. Now, let's break it down. Kongreso. Bakit gusto ng Kongreso di umano na ipagpatuloy ito? Well, ang gusto ng Congress dyan is distraction. Congress assumes talaga na ang mga Pilipino ay maigsi ang ating memorya. Tayo ay medyo may likas na katangahan. Sa pamamagitan ng impeachment, malilimutan ninyo yung San Juanico Bridge, yung debacle o yung usapin tungkol sa budget, yung PhilHealth, at yung mga ayuda, yung mga sunod-sunod na mga kapalpakan na nangyari dyan sa Kongreso. Naisip nila, when the people are distracted by the impeachment, well, malilimutan din nila yan. Itong mga makakaliwa, mga makabayan bloc, bakit gusto nila magpatuloy yung impeachment? Marxist principles po, ang tawag dyan, dialectical materialism. Yung mga naniniwala sa mga filosofiya ng communism o Marxism, nag-introduce po sila ng konsepto noon, a philosophical concept called dialectical materialism. In essence, under this concept or theory, change is only possible through conflict.
Kaya mas gusto po ng mga makakaliwa, lagi may conflict kasi sa palagay nila, dito lang talaga magkakaroon ng tunay na pagbabago. At yung pagbabago na yun na hinihintay nila, ay yung sila naman ang malalagay sa posisyon. Ano? And this is a principle that has been used or sinusunod ng maraming mga communist states. Kaya makita nyo, in the beginning of at the birth of a communist state, laging mayroong conflict, mayroong giyera. And wala pong diferensya yan, walang pagkakaiba yan dito sa posisyon that is being taken by the extreme left dito sa Kongreso. They wanted conflict. Yung pangatlong grupo naman dyan sa Kongreso is the Pinklawan, mga Dilawan. Bakit nila gusto na magpatuloy ito? Well, relevance naman ang kailangan nila dyan. Well, supposedly, yung mga bagong elect na mga akbayan, sila former Senator De Lima, sina Attorney Shale Jokno will be part of the prosecution. Well, this will give them exposure. This will give them relevance pagdating sa pagpasok ng Kongreso. At sa iba, parang day of reckoning, makakaganti sila doon sa mga Duterte as prosecutors. But that is also not still certain kung sila nga yung mga mahahalal na prosecutor because Malacanang has nothing to gain except kung magagamit nila yung mga liberal or yung mga Pinklawan or Dilawan just to distract or to destroy yung mga Dutertes. So that's what's gonna happen. Pagdating naman po sa Senado, dalawang block po yung Senado ngayon. Ito yung block ni Senator Chis Escudero under the 9th Congress and now the incoming block ni Senator Tito Soto. Well, I don't believe na si Chis Escudero has suddenly switched sides at bigla na lang ay maka-Duterte na siya. Well, alam niya what the Duterte bloc brings to the table. That's why he has to court them. At dangling this idea na masususpindi na itong impeachment will be one way of gaining popularity among this bloc. But also, I think this is also the position already taken by Malacanang. At ini-echo lang ito ni Chis Escudero. I don't think Chis Escudero is acting independently on his own. Tingin ko may basbas din ito ng Malacanang. Patayin nyo na lang yan sa Senado. Bakit? Ay mas mainam pa na i-dismiss ito based on technicality rather than lumabas na wala naman talagang basihan or walang factual basis or talagang wala kayong bilang pagdating sa Senado. Mai-expose yung inherent na kahinaan of this current administration if the impeachment trial proceeds. But even if it proceeds, mas masama ito para sa administrasyon because the vote will say talo sila dito sa botohan pagdating sa impeachment. Malacanang, the third group here, is trying desperately to distance itself from this impeachment. Tahimik sila sa kasalukuyan. They're allowing the Senate and the Congress to duke it out. Sila magtalo, maglaban-laban tungkol dito. But I think this is by design because Malacanang is already trying to distance away from a fight na alam nila na sila ay matatalo. Wala silang panalo dito sa impeachment na ito. This is a cause that is already dead in the water. Patay na itong impeachment na ito. Matuloy man itong trial o hindi, this is already dead. It's a done deal pagdating sa impeachment ni Sara Duterte. They cannot possibly impeach Sara Duterte at this juncture. Well, what is happening right now is just a distraction para sa ating lahat bilang mga Pilipino. Enough of this bullshit about a constitutionality, about right and wrong. Itong sa Kongreso, isa na nga sa mga miyembro ninyo, si Toby Chanco ang nagsabi, pinirmahan niyang impeachment na yan in exchange for the release of funds para doon sa mga congressman. So please, stop telling us about stories about this, releasing evidence about the truth. This is not about the truth. This impeachment is all about corruption. It's about you people getting your money para sa halalan. So, walang benepisyo ito sa sambayan ng Pilipino, ang impeachment nito. We are just being removed from the important issues that is pending and pressing para sa mga mamamayan.
ang sagot sa kahirapan, unemployment, yung mga infrastruktura na umaepekto sa atin, yung paghahari ng mga political dynasty, ang pagsulpot ng mga bagong oligarkiya sa ating lipunan, yung mga malalaking korporasyon na kumukontrol na halos lahat ng ating ekonomiya. Ito ang mga importanteng isyong dapat i-address ng ating bansa at mga darating na mga leader o ng darating na kongreso. But are you up to the challenge? Kesa yung iniistorbo nyo ang sambayan ng Pilipino sa pamumulitika ninyo at sa mga impeachment process na ito na wala namang kapupuntahan. Kaya po tayong lahat, patuloy tayong manalangin para sa ating bansa. Let us continue to engage, participate, at mag-aral tayong lahat. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. At mabuhay ang Republika ng Pilipinas.